Mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan na tumataan sa buong sanlibutan, patuloy nating buong kagalakan ang pagbati buhat sa Espiritu Santo sa ngalan ng ating tagapagligtas. Kapayapaan ay sumaating lahat. Amen. Tayo'y nasa isang takdang panahon kung saan, mga kapatid at mga kaibigan, pinaglaanan tayo ng panahon ng Panginoon upang tuktin, upang patuloy na itanyag ang kanyang kalugod-lugod na kaarawan, ang kaarawan ng ating Panginoon. Mga kapatid at mga kaibigan, ito'y napakadakila sapagkat ito ang kapanahonan kung saan ito, naririto at dito, mga kapatid at mga kaibigan, magliliwanag sa ating puso at kaisipan ang mga bagay na sinalita ng Panginoon upang maligtas ang bawat sasampalataya. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Kaya nga patuloy na ikinagagalak na patuloy na ang lahat ay anyayahan sa bayan ng Panginoon upang tayo lahat, mga kapatid at mga kaibigan, ay patuloy tayo makaawit ng mga awitin ng pagpupuri, pagluwalhati sa ating Panginoong Diyos. At pag-ingatan natin, mga kapatid at mga kaibigan, na tayo huwag masumpungang naglilingkod sa ibang Diyos. Na tayong lahat, mga kapatid at mga kaibigan, tayo dapat masumpungan ng Panginoon na tayo nakapaloob sa isang kawan kung saan ito ang kawan, ito ang bayan na kanyang hinirang upang ang ating pagpapahayag ay kilalanin ng Panginoon at maging ayon sa kanyang dakila at banal na kalooban. Mga kapatid at mga kaibigan, upang ating mapatunayan na ang ating pagpupuri, ang ating pagpapahayag ng kalooban ng Panginoon ay siyang tunay, kinakailangan, nakasulat sa aklat ng buhay. Hindi po magkukulang ang Panginoon. Ang ating pagpupuri, upang ating maunawaan na ito'y kinalulugdan ng Panginoon, basahin po natin, mga kapatid at mga kaibigan, saan po ipapahayag ang pangalan ng Panginoon sa ating pagpupuri. Nasusulat, mga kapatid, pakinggan po natin, upang maipahayag ng mga tao ang pangalan ng Panginoon sa Zion at ang kanyang kapurihan sa Jerusalem. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Saan po ipapahayag ang pangalan ng Panginoon? Sa kanyang banal na bundok ng Zion. Kaya nga magbuhat sa Jerusalem, pag nadidinig po natin ang pangalang Jerusalem, mga kapatid at mga kaibigan, ang nauna po sa ating pag-iisip ay ang ating Panginoong Jesucristo. Ang ating Panginoong Jesucristo. Ang Panginoong Jesucristo, ang pangalang ito, ang pangalang ipinapahayag sa banal na bundok ng Zion. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Patuloy tayong magsiawit ng pagpupuri sapagkat ating nalalaman na ang ating pagpupuri ay ayon sa kalooban ng iisang Diyos na tunay na patuloy nating ipinapahayag ang kanyang dakila at banal na pangalan. There is no God like thee. Ipahayag natin, mga kapatid. There is no God like thee in heaven above or on earth beneath, who keepeth covenant and mercy with thy servants that walk before. God. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. We worship you, our Lord. We praise you, God.
Jesus Christ, Jesus Christ, oh Jesus Christ, our Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Napakadakilang karangalan, mga kapatid at mga kaibigan, ang magkaroon ng kapamahalaan na ipahayag ang pangalan ng Panginoon na kataas-taasan. Mga kapatid at mga kaibigan, patuloy natin ikarangal na ipahayag ang Diyos ang umirang ng bayan. Ikagalak nating ipaunawa, mga kapatid. Ang Diyos ang umirang ng bayan, nakasagdalan ng kagandahan, at dito siya'y tatahan, magpakailan pa man, sapagkat kanyang iniibig, nangakong pahingahan, inilagay niya ang haring pinagkasalihan sa Patuloy ang kagalakan natin, laluwalhatiin at ipahayag ang larawan ng ating Panginoong Hesukristo. Ipagpasalamat natin, mga kapatid, kung paanong si Kristo'y nabuhay na maguli. Ipahayag natin, mga kapatid, Kung paanong si Kristo'y nabuhay na maguli, ay gayon din tayo mabuhay maguli. Sa kawagisan ng kanyang muling pagkabuhay, taglay natin ay ang gayon din pagkabuhay. Salamat sa iyo, aming Ama, kami iyong binigyan ng katiyakan, patungo sa buhay na walang hanggan. Salamat
Dakilang Diyos, Ama, buong kagalakan kaming nagtataas ng mga awitin ng pagpupuri, pagluwalhati, pagtakila at pagsamba sa iyo. Sapagkat sa katuparan ng propesiya na sinilita mo sa pamamagitan ng mga banal na propeta, sa mga bagay na nasusulat sa aklat ng mga awit, sa patotoo ng aming mga kapatid ng mga apostol, nagagalak kaming patuloy na ipahayag ang iyong pangalan sa gitna ng iyong bayan sa makatwibagay sa iyong banal na bundok ng Sayon. Amen. Salamat ng Panginoon sapagkat hiniran mo ang iyong mga lingkod upang patuloy na ang iyong katwiran ay maipamahagi sa buong sanlibutan upang tanggapin na ng aming mga kapatid at mga kaibigan na nagsisihanap nito at patuloy na kaming lahat ay magsipagpuri sa iyo, magsiawit ng mga dakilang awitin ng kabanalan upang ang iyong pangalan ay patuloy naming papurihan saan mang tago kami naroon. Tunay nga, Panginoon, na kami iisa at dinidinig mo sa iyong dakong rukdukan sa sangkalangitan. Amen. Salamat, Panginoon, sapagkat ito ang panahon kung saan ang mabubuting balita ay patuloy na nakahayag. Kaya't patuloy namin itinadalangin sa iyo, Panginoon, na patuloy na ikaw ang magitan sa puso't isipan namin lahat upang patuloy na ang kasakdalan ng pagkaunawa ay mapasa amin sa lahat ng mga tumatahan sa buong sanlibutan. Amen. Salamat, Panginoon, buong kagalakan namin itaas sa iyo ang aming dakila at banal na pagpapasalamat sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon, mga lubos, mga galak tayo, mga nilamahal na mga kapatid na magsipagsabi ng Amen. 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 Isang napakadakilang pagbati po ang aming pinararating sa lahat ng makakapanood at makakarinig ng programa ng channel ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon na itinatag ng Panginoon Diyos sa lahat ng mananalig at sasampalataya sa Panginoong Jesucristo na magpapatotoo sa pagkabuhay na maguli. Binabati po namin kayo ng kapayapaan ay sumaating lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Amen. Ang pagkabuhay na maguli po, existence hanggang sa pagparito ng tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Saan po lumalagi ang pangalan ng ating tagapagligtas? Saan po nakatayo ang tagapagligtas, ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon na tumatawag sa atin ngayon at ayaw niya tayong mapahamak sa muli niyang pagparito? Saan po tumatahan? Saan po namamalagi ang kanyang pangalan na maghahari siya sa kanyang kaharian? Amen. Sabi sa aklat ng Korinto, kabanatang 3, talatang 11, sino ba hindi na makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan kundi ang nalalagay na ito ay si Kristo Jesus? Maliwanag po ba sa atin? Wala nang makapaglalagay ng pinagsasaligan kundi ang nalalagay na ito ay si Kristo Jesus. Sino ho ang gumawa ng pinagsasaligan na ikabubuhay natin at paniniwalaan natin? Kundi ang nalalagay na ito ay si Kristo Jesus. Sino nagtayo ng kaharian? At ano pangalan ng kaharian na opisyal na sa langit, na nakatala sa langit? Saan tumatahan ang pangalan ng Kordero? Ang Panginoon ng mga Panginoon, ang hari ng mga hari. Narinig po ba natin sa introduction kanina yung existence na gaganapin natin, paniniwalaan natin? Saan po namamalagi yung pangalan ng hukom ng mga hukom, ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon? Lahat ng labi ay magsasabing si Jesus ang Panginoon ng mga Panginoon. Amen. Sa iglesia ng bundok ng Sayon na nakatala sa langit, bunga sa pagkapanganay ang pangkahalatang pagpupulong na pinagiging ganap at matuwid pagdating sa paniniwala na nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli. Naghihintay at nagbabantay sa muling pagparito ng hari ng mga hari, ang Panginoong Jesucristo. Amen. Nakapaloob po sa layunin ng hari ng mga hari na ipangaral ang kanyang katwiran
sa Aklat ng Gawa, chapter 28, verse 31, that is, mission, layunin ng tagapagligtas, na bilang taong napapanood at naririnig nyo, ibinubukay namin ko sa pinagsasaligan na walang makapagtatayo kundi ang Kristo'y naroon na sa pasimula, buhat ng lalangin ng langit at lupa. Wala nang ibang pangalan pang makapagtatayo ng pinagsasaligan. Kaya saan tumatahan ang manunubos? Sa kanyang banal na bayan. Amen. May pinaghanda na kalalagyan sa langit. Meaning to say, mga people of God, tao, hindi building. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin? Amen. Ang mabuting balita po na dala-dala ng inyong lingkod na naghahatid ng kapayapaan at kapanatagan at kaligtasan natin bawat isa, paniniwalaan natin, Panginoon, ng mga Panginoon at hukbo ng mga hukbo. Amen po ba? Na kung Amen. paparito na siya sa kanyang banal na bayan sa bundok ng Sayon, itinalaga na tayong maganap na mga manlalakbay. Amen po ba? Amen. Saan po nang gagaling ngayon ang paghahayag ng katotohanan ng pagliligtas ng Panginoon ng mga hukbo, ang Panginoong Jesucristo, ang hukom ng mga hukom? Di ba sa banal ng bundok ng Sayon, maghahari ang pangalan ng tagapagligtas, ang Panginoon ng mga Panginoon? Kaya pinapangalan ng mabuting balita para makatakas yung mga makakarinig na nadaya ng mga naparito mandarayang mga mangangaral na ginamit sa panganganakan nitong pangangaral. Amen po ba? Amen. O di meron na tayo pag-asa. Nakakatakas na tayo din sa mga mandarayang mangangaral. Yung mga mandarayang mangangaral, makikilala natin, inililihim yung patotoo na nangyari, pinakilala ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng lalangin si Jesucristo nang buhayin mag-uli sa ikatlong araw. Amen po ba? Amen. Hindi maihayag itong existence ng mga mandarayang mangangaral eh. Punong-puno ng konsensya yung kanilang mga puso at pag-iisip dahil ang mga mentality nila dinadaya nila yung mga puso mo ng malay na nakakarinig. Ginagawa kapakinabangan yung mga taong walang malay sa pagdating sa katotohanan. Amen po ba? Amen. Who is the greatest Redeemer? Isa lang ang pangalan na ibinagkaloob sa silong ng mga langit sa kaligtasan natin lahat. Amen po ba? Amen. Kaya yung isinugo ng Panginoon ng mga hukbo, sinasamahan sa katwiran at kapayapaan ng Panginoon ng mga hukbo, yung isinugo na isang mahina at mangmang na tao na naririnig nyo sa social media na naghahayag ng katotohanan, na paniniwalaan natin yung patotoo, na yan yung existence na rule of God in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection, dahil paparito siya sa kanyang kaharian na itinayo sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Wala nang kapangyarihan pa yung Hades ng pagdurusa eh. Doon sa itinayong kaharian ng Panginoong Jesucristo sa ibabaw ng bato eh. Sino ho ang kinausap ng magtayo ng iglesia sa ibabaw ng bato? Who is the cornerstone of our faith? Jesus Christ is the cornerstone of our faith in the resurrection. Di ho ba si Apostol Pedro ang kinausap na magtayo ng iglesia sa ibabaw ng bato? Kumustahin natin kung ano ang lakad ng paniniwala ni Apostol Pedro. Saksi siya sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Si San Pablo, hinirang na ministro sa kahintilan. Nangaral siya ng pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Lahat ng mga banal na apostol nagpatotoo sa hula ng mga banal na propeta. Kaya sabi doon sa aklat ni Apostol Pedro, sabi doon sa sulat ni Apostol Pedro, kami ay mayroong panatag na salita ng hula na mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong sinusundan, na sumilang sa inyong mga puso't isipan ang tala sa umaga. Who is the shining stars? Look unto Jesus, the author and finisher of our faith in the resurrection. Amen po ba? That is the module of our faith in the resurrection. Naninindigan po ako na ang Panginoong Jesucristo ang Espiritu ng hula na tagapagligtas natin, ang hukom ng mga hukom na paparito. Basahin natin yung Propeta Isaiah, chapter 52, verse 7 and 8. Saan nagtatanyag ng pagliligtas? Specific ko yan. O
kay ganda ng pangyapak na nagdadala ng mabuting balita na ang hatid ay kaligtasan at kapayapaan at kapanatagan ng ating pag-iisip at paniniwala. Amen po ba? Amen. Kung paparito na ang tagapagligtas, ang hukom ng mga hukom at hari ng mga hari sa kanyang banal na bundok ng Sayon, na diyan nananatili yung pangalan ng hukom ng mga hukom at hari ng mga hari na paparito na. Amen po ba? Amen. Wala namang ibang pangalan tayong mababasa sa hula kundi banal na bundok ng Sayon. Ang itinatag na kaharian na pinaghanda ng tahanan sa langit, bunga sa pagkapanganay, ang pangkahalatang pagpupulong na pinagpupulong-pulungan natin, yung hari ng mga hari na nagpasan ng maraming pagtitiis para iharap tayo na walang dugis at kapintasan pagdating sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin na hindi sa sarili nating pag-iisip tayo iharap, kundi sa kalooban ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo na ating paniniwalaan at ikabubuhay natin na ang katuwiran ng patotoong pinakawatawat ng bundok ng Sayon ay pinapahayag sa social media. Amen po ba? Amen. May katiyakan yung tatalima eh. Naunawaan po ba natin yung introduction ng pagbasa ng aklat ng awit kung saan namamalagi ang pangalan ng tagapagligtas sa banal na bundok ng Sayon. Isinikap na itayo ng Panginoon ng mga hukbuang banal na bundok ng Sayon na hindi magwawakas ang kanyang pamamahala hanggang sa maganap na ang lahat ng sinabing mula sa mga banal na propeta doon sa mga tumatalima na nakakarinig ng kanyang tinig ngayon. Amen po ba? Amen. Amen. Napakadagisay ng pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan para marinig ito ng mga nadaya, ng mga mandarayang naparito ng mga sinalansang at pinusong ang espiritu ng katotohanan na binuhay na maguli ang ating tagapagligtas upang mahayag ang larawan ng tunay na Diyos natin mula sa pasimula ng lalangin ng langit at lupa, ang Diyos ay espiritu. Amen po ba? Amen. Jesus Christ is one true God. Dinideklara ko po sa 7 kontinente, sa napakaraming mga bansa, ano po, na naninindigan ako sa hula ng mga banal na propeta na sinaksihan ng mga sinaksihan ng mga banal na apostol na pilar ng bayang banal ng iglesia ng bundok ng Sayon na nakatala sa langit. Opisyal. Nadinig po ba natin yung pagiging opisyal? May pilar, may sumaksi dun sa hula ng mga banal na propeta. At ito ang inyong abang lingkod na isang mangmangat mahina na dukhang lingkod na naninindigan doon sa patotoo ng mga pilar ng mga banal na apostol ng Kordero na ang pangalan ng tagapagligtas ay namamalagi sa iglesia ng bundok ng Sayon. Nakakapi po natin. Amen. O di lahat na sasampalataya sa tanda ng patotoo. Nananahan sa puso't isip natin yung tagapagligtas natin. May katuwiran tayo ng Panginoon Diyos na nagbabalik tayo ng maraming karangalan at papurit, kadakilaan at kaluwalhatian. Naunawaan po ba natin? Amen. O yung mga blasphemer, yung mga mangungusong, yung mga mandarayang mangangaral, nahahayag na sila sa kanila kasinungalingan ng pangangaral. At yung isinugo ng Panginoon ng mga hukbo na sinasamahan sa katwiran at kapayapaan at kapanatagan, naghahayag ng hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Inaakay yung maraming may pandinig upang makatiyak sa pag-asa ng kaligtasan nating lahat. Walang bayad! Kaya ang bundok ng Sayon, no issue eh. Amen po ba? Amen. Amen. Hindi pinangangalakal ng pangangaral ng mabuting balita at pag-ibig ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na ating paniniwalaan eh. Kaya sino man ay hindi makapagtatayo ng pinagsasaligan kundi ang Kristo ay naroon na sa pasimula. Hello, people of God. Are you listening the word of God in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection? Amen. People of God, be carefully, be stand up. Be follow in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Nasa pagkabuhay na maguli ang katiyakan at pag-asa ng kaligtasan natin bawat isa.
Sa lahat ng may pandinig. Unawain ng lahat ng nakakarinig ang katotohanan na nahayag sa social media in the 7th continent all over the nations. Maliwanag po ba sa atin? Nakapaloob sa mission ng Panginoong Jesucristo yung naririnig natin sa social media. Hayag na hayag. Transparent sa social media. Na hindi ko iniilagan yung mga nagsitayo ang mga namumusong. Wala akong pinagtatakutan at wala akong iniilagan kahit sino man nagtatanyag ng pagtatapat ng katotohanan, nagsasalita ng pagtatapat ng salita ng katotohanan na saksi sa pagkabuhay na maguli upang marinig na maraming nabiktima, marinig na maraming nadaya ng mga nagsilitawang mandarayang mangangaral, mga mamumusong na ginamit sa pangangalakal, ang pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan. Nakilala niyo yung mga namumusong. Inililihim yung patotoo. Yung tunay na nangangaral na isinugo ng Panginoon ng mga hukbo ay hayag na hayag sa social media sa 7 kontinente. Nung itayo ako sa harapan niyo, patay sa kasalanan, buhay sa katotohanan, saksi sa pagkabuhay na maguli, naninindigan po. Amen po ba? Inaakaya ang mga may pandinig na magkaroon ng pag-asa sa kaligtasan natin bawat isa. Maging ganap tayo mananagumpay sa pagbabantay at pag-iintay natin na datnang tayong nabubuhay tayo ng may pananampalataya na mga nananatili tayong tapat at naninindigan sa hula ng mga banal na propeta na ang gumaganap na salita ng tagapagligtas sa katuparan ng hula ng mga banal na propeta na nag-iintay sa muli niyang pagparito na datnang tayong living by faith in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Nakakapit po ba natin? Nakakapit natin? Nakuha po ba natin yung punto kaya nangangaral ng mabuting balita para makatakas na yung mga nadaya ng mga nagsiparitong inililihim yung pinakilalang patotoo ng Panginoon Diyos upang mahayag ang larawan ng tunay ng Diyos natin na Espiritu sa pangalan ni Jesucristo. Nasaksi tayo sa pagkabuhay na maguli na nagbabalik na tayo ng maraming kapurihan at katwiran sa Panginoon Diyos buhat sa pasimula. Inaawitan natin siya ng mga bagong awitin na kung paano si Kristo ay nabuhay na maguli, gayon din mabubuhay tayo sa pagkaunawa. Amen po ba? Amen. Nagaganap po itong last days na pinagtangi tayo ng huling panahon para tayo ay magkaisa ng paniniwala at magkaroon tayo ng relasyon. Yung tunay na may relasyon, hayag sa labi natin, hindi nawawalay sa labi natin yung watawat ng tagapagligtas natin eh. Amen po ba? Yung katwiran ng tanda ng patotoo, silyado tayong lahat. Ibinigkis tayo ng karunungan ng paniniwala sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba tayo? Amen. Sa lahat ng nakakarinig, kalayaan natin lahat ito. Amen po ba? Kalayaan natin ito lahat. Kung dumarating na ba sa atin yung pagkaunawa. Kaya alam ko, lahat ng tao gusto maligtas eh. Pero huwag tayong padaya sa mga mandarayang nagsilitawan na ikinakaila at inililihim ang tanda ng patotoo, ipinakilala ng Panginoon Diyos yung pagiging Diyos niya sa pangalan ni Jesucristo. Kaya tayo saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin na yung nagsilitawang nangangaral mga mamumusong, mga mandaraya, ginamit sa pangangalakal at nakinabang yung mga pusong walang malay, yung mga nakikinig. Amen po ba? Amen. Ngayon, pag hindi sa Diyos, hahabulin ng batas ng gobyerno eh. Ngayon, pagka sa Panginoon Diyos, sa pangalan ng Jesucristo, papatnubayan tayo ng Espiritu Santo. Amen po ba? Amen. Nasa isang katawa-tawang kalagayan, pero sino magtataas nito? Sinabi ng Panginoon Diyos ito sa mga banal na propeta. Sino man ang kumupkop sa nagbabantay at naghahayag ng mabuting balita sa social media sa 7 kontinente, sino man yung umaksip, ano po? Sino man yung kumupkop? Makakaranas tayo na walang hanggang tagumpay. Alalahanin natin yung si Rahab nung didigmain na ni Josue yung Jericho eh. Nagparating siya lang
Satisfied. Nang isinugong mga misahero, kinupkup nung babaeng si Rahab na nagbebenta ng aliw sa Jericho. Ano po? Ano naging pakinabang ni Rahab? Nung kupkupin yung mga isinugo ng Panginoon, nung isinugo yung mga tumitik doon sa nagbantay doon sa Jericho, di po ba ang kahalili yung buong sambahayan ni Rahab ligtas silang lahat. May tanda na ribong pula nilagay sa pintuan niya at hindi siya pinasok ng mga mamamatay ng mga kasama ni Josue. Are you says amen? Amen. Nadidinig niyo po ako? Kaya yung kumukup ko, pinagpapala ng Panginoon Kristo, iniingatan yung lakad Sino ba nagpapala sa ating lahat? Sino nagliligtas sa atin? Wala namang ibang magtatayo ng pinagsasaliga, kundi ang Kristo yung nasa pasimulanan. O nakilala niyo yung mga mamumusong. Mataas pa ang posisyon sa tagapagligtas, hindi naman sila nagpasa ng krus. Walang nangyaring kababalagan sa kanila. Pero ang tagapagligtas, gumawa ng kababalagan ay pamumuhay natin, nasaksi tayo sa pagkabuhay na maguli. That is first commandment. Yung second commandment, narinig natin yung katotohanan na pinapahayag sa social media. Saksi sa pagkabuhay na maguli, naninindigan siya sa pananampalataya. Amen po ba? Amen. Nakilala niyo ito to. Kaya maraming may pandinig sa kaligtasan natin bawat isa. Bagamat tayo nalito na, dahil sa mga nagsilitawang mandaraya na nililigaw ang maraming may pandinig at ginawang kapakinabangan, dumating ngayong itinaming huling panahon na wala lang mga pagtatago sa dilim, kundi mahayag na ngayon sa liwanag. Who is the light of the world? Jesus Christ is the light of the world. Yung mga nadidiliman, lumapit na tayo sa liwanag. Ang liwanag, yung katotohanan, paniniwalaan po natin. At ang pagkain, Jesus Christ is the bread of life. Jesus Christ is the bread of life. Amen po ba? Amen. Jesus Christ is the anchor of our faith in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Jesus Christ is the water of living. Hindi na tayo muling mauuhaw pa. Kundi masasatisfied na tayo. Matitiyak na natin lahat yung save tayong lahat. Jesus Christ is the seal of our faith. Amen po ba? Kagaya ni Rahab, nilagyan ng ribbon hindi sila napahamak Nung lumisan sila Jose, libo lahat yung Jericho O save lahat yung buong sambahayan ni Rahab. Dahil doon sa seal. O ngayon, sino sa iyo ng pananalig natin? Saan namamalagi yung pangalan ng tagapagligtas natin? Di ba sa Iglesia ng Bundok ng Zion? Amen. Buhat sa pasimula ng lalangin ng langit at lupay, naroon na ang Zion. Amen po ba? Amen. Aling reliyon ngayon, ang i-edit nyo sa technology, ang lilitaw na nakatala sa langit. Nonsense lahat. Isa lang ang lilitaw, Iglesia ng Bundok ng Zion ng bunga sa pagkapangalay ang pangkahalatang pulong. Hindi siya nangangailangan ng pagandahan o selebrasyon, kundi sa pag-iisip ng tagapagligtas, nangyayari selebrasyon ngayon. 2 o 3 na nagkatipon naroon sa ating kalagitnaan ng hari ng mga hari, na naghahari sa puso't isip natin at hindi nawawalay sa labi natin yung selyo ng paniniwala natin bawat isa. That is the kingdom of God. You and me, that is the house of God. Who is the head of house of God? Jesus Christ is the head of house of God. Amen po ba? Amen. Jesus Christ is the minister of house of God. Jesus Christ is the author of house of God in the resurrection. What is the name of kingdom of God? What is the name of house of God? Iglesia lang po ng banal na bundok ng Zion ang nakatala sa langit na ipinaghanda na ng tahanan. Kaya tayo manlalakbay, hindi tayo taga-mundo, taga-langit tayo. Amen po ba? Amen. Kaya pinapangaral ang mabuting balita ng kaligtasan para madinig ng mga may pandinig na dinaya ng mga nangangaral na ginawa kapag inabangan yung pangangaral.
Sang-ayon po ba tayo ron? Amen. Amen. Ngayon, ito na yung katotohanan, no? Isinugo ng Panginoon ng mga hukbo, sinasamahan sa katwiran. Sinasamahan sa kapayapaan. Nangangaral na may hula ng mga banal na propeta. Nagpapatotoo at naninindigan sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Kaya existence, yung selyo na ginaganap natin ngayon. Amen po ba? Amen. Mawawala ang mga bagay na nakikita natin. Pero itong naririnig natin, existence na tanda ng patotoo, na selyo ng paniniwala natin sa pagganap natin mananatili na sa puso't isip at alaala natin, hindi nawawala sa labi natin at sa mga angkan at lahi natin, sa mga kaapu-apuhan natin. Amen po ba? Amen. Amen. Ngayon, nasa atin lahat yung kalayaan at karapatan sa naririnig natin. Kung ito ba gaganapin natin sa buhay natin. Ngayon, kung may nagaganap sa atin, may nangyayari sa atin, at hindi natin ito pinaniwalaan ng tapat at hindi natin ipinamuhay ng tapat ito, mag-isip-isip tayo. Baka hindi tayo naging tapat sa narinig natin. Amen po ba? Amen. Konting karamdaman lang ang dumadating sa mundo. Lagi nasa isip natin ang Panginoong Jesucristo. That is the reality. Amen po ba? Amen. Pero bilang isang mangmang at mahingang tao na dukhang tao na napapanood nyo sa social media, hindi naman tumawag na mataas at maringal na nakatapos ang Panginoong Jesucristo. Nakilala niyo ba tinawag ng Panginoong Jesucristo? Isang dukha lang mahina, mangmang, para hiyain yung mga malalakas. Amen po ba? Amen. Hindi siya nangangailangan na marurunong, hindi siya nangangailangan ng mga tapos, mga nagpakadalubhasa sa pag-aaral sa mundong ito. Hindi, nakalagay sa Corinto sa sulat ni Apostol San Pablo na tumawag siya ng isang mahina at mangmang lamang sa sanlibutan upang hiyain yung malalakas na sanlibutan. Isasawala niya ang kabutihan ng sanlibutan. Isasawala niya ang karunungan ng sanlibutan. Saan tayo dapat manatili? Di ba? Isa lang ang pangalan ng dapat nating paniwalaan na maghahatid sa atin sa pag-asa at kaligtasan at tagumpay natin lahat. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. The one true God. Amen po ba? Amen. Isa lang ang Diyos na sinasamba natin. Kaya tayo saksi sa pagkabuhay naman muli. Balikan natin yung sinabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Malakias chapter 2, pakibasa natin. Sino man yung nangangaral at hindi ginaganap yung hula para parangalan ang pangalan ng Panginoon Diyos ng Israel, ang Panginoon ng mga hukbo, na nakikibaka ngayon sa pangalan ng Jesucristo, ano sabi ng Panginoon? Magpaparating siya ng sumpa. Doon sa mga nangangaral na hindi ginanap yung hula upang parangalan ang pangalan ng Panginoon Diyos natin. Amen po ba? Ang Panginoon ng ating mga ninuno, ang Panginoon ni Father Abraham, ni Jacob, ni Isaac. Magpaparating siya ng sumpa. Maging doon sa mga angkan at lahi ng mga nangangaral na inilihim yung hula. Maliwanag po sa atin. Yung mga nangangaral, yung matataas ang posisyon, tinaas ang posisyon ng tagapagligtas Who is the reverend of our faith? Who is the master and doctorate of our faith? Isa lang ang dapat nating ihayag na transparent sa social media. Yung nagpasa ng krus, nagdusa ng lahat, hanggang kamatayan upang tubusin tayo at hirap tayo sa katwiran ng tanda ng patotoo na saksi tayo lahat sa pagkabuhay na magmuli na walang duwis at kapintasan pagdating sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Nakilala niyo po ba yung pinagsasaligan ng pananampalataya ko na inihayag ko sa social media upang magkaroon ng kaliwanagan sa pagtatapat ng paniniwala natin, bawat isa nakatyak tayo sa kaligtasan natin, bawat isa na may pag-asa tayo. Ipamumuhay natin itong existence seal in the resurrection of our Lord Jesus Christ. Wala nang kapangyarihan sa atin na halos ng impyerno ng pagdurusa. Amen po ba tayo? Amen.
Ngayon, ano sinabi naman doon sa isinubo ng mga hukbo? Aakayin niya may mga pandinig sa kaligtasan upang magkaroon tayo ng pag-asang lahat eh. Amen po ba? Amen. Ang hatid kapayapaan at kagalakan ng ating paniniwala. Di napakalaki ng difference doon sa mga mandarayang mangangaral. Doon sa isinubo ng Panginoon ng mga hukbo na ang kanyang pangalan ay nananatili sa bundok ng Sayon, na ang bundok ng Sayon ay sinikap na itayo ng Panginoon Diyos yan sa pangalan ng Jesucristo sa lahat na mananalig sa pagkabuhay na maguli. Who is resources of our faith? Who is resources sa lahat ng mga needs at kailangan natin sa mundong ito? Masdan natin si Jesus na gumawa ng matuwid na pananampalataya natin bawat isa. Amen po ba? Amen. Siya ang source ng lahat ng mga bagay, maging sa paniniwala at kaligtasan at tag-asa at kagalakan nating lahat. Siya yung source na pinanggagalingan ng lahat ng kinabubuhay natin ngayon pagdating sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Kaya makikilala niyo yung mga blasphemy ngayon, yung mga blasphemer, yung mga mamumuso, mas tinasampay karangalan at posisyon ng tagapagligtas natin eh. Kaya buong-buo ngayon yung mga ngaral na ginawang kapakinabangan yung mga pusong walang malay. Dinadaya yung mga atensyon ng mga pusong walang malay. Ngayon, hayag na hayag naman sa social media yung naninindigan sa katotohanan. Naghahatid ng mabuting balita ng kaligtasan na may katiyakan at pag-asa yung nakakarinig sa pagtalima. Sino man yung tatalima sa pagkabuhay na maguli na manggagaling sa silangan kanluran, timog at hilaga ang pagbabalita upang makatakas tayo sa mga mandarayang mangangaral at makailag tayo sa mga mandarayang mangangaral, binibigyan tayo ng kaligtasan at pag-asa sa kaligtasan natin bawat isa. Amen po ba? Amen. Makibaka tayo pagdating sa paniniwala. Amen po ba? Manindigan po tayo, huling panahon na. Kaya itong huling panahon, mapanganib po dahil talagang kisap mata, may dumarating na mga kalamidad ano po. At ang atensyon ng mga tao ngayon ay nakapokus sa bansang Pilipinas. Talagang ang China ayaw din huminto ng pambubuli sa ating minamahal na bansa. Na lahat ng nakakarinig na magpapatotoo magkapit-bisig tayo spiritually at hilingin natin na idalangin natin yung bansang Pilipinas at yung mga leader ng ating minamahal na bansa na attention to all people of God in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Attention to all people of God. Magkaisa tayo ng relasyon upang ating minamahal na bansa ay magningning sa karangalan. Hindi po pwedeng apihin at bulihin ng alinmang bansang makarangalan at malaking bansa ang bansang Pilipinas na may hula ng mga banal na propeta. Nandito itatanyag ang kalawalatian at kadakilaan at karangalan ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na mga saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Dito itatanyag sa minamahal nating bansa ang kalawalatian at tayo ang magiging bunga sa pagkapanganay. Tayo ang first fruit na nagtatanyag ng tanda ng patotoo na dito matutupad ang hula ng mga banal na propeta sa minamahal nating bansang Pilipinas. Amen po ba? Amen. Kaya panalangin natin yung mga leader ng ating minamahal na bansa na panahon na para tayo magkapit-bisig, magkaisa tayo ng pananalig at pananampalataya na isa lang ang gagawa ng solusyon at tagumpay natin dito sa ating minamahal na bansa ang Panginoong Jesucristo na siyang sumasalahat sa dako ng panig ng silong ng mga langit, ang namamahala sa lahat ng mga iglesia na tumatalima sa pagkabuhay na maguli na may relasyon. Hindi pagandahan ang selebrasyon. Amen po ba? Kundi ang selebrasyon ng jubileo ng walang hanggang kaharian na tinayo ng Panginoong Jesucristo na pinaghandanan ng tahanan sa langit, nagpapatotoo po. Amen po ba? Amen. Paniniwala. Kaya huwag tayong madaya doon sa mga bagay na nakikita, inihahanda, magaganda selebrasyon na wala naman sa hula ng mga banal na propeta ang magpapatibay at magpapatatag doon sa mga nagbabantay na may relasyon. Tayong lahat na nagbabantay at
hihintay na kaganapan ng pag-raise up ng bundok ng Zion eh. Ang Panginoon Diyos ang magpapakilala ng bundok ng Zion na recorded na sa langit eh. Amen po ba? Bunga sa pagkapanganay. Mga saksi tayo sa pagkabuhay na maguli ng ating tagapagligtas. Kaya maraming lumitaw na mandaraya, makikilala yung mandaraya, pinipilit na ilihim yung patotoo. Para sila ay maging sikat at maging trending sa social media. Amen po ba? Na ang dulo naman ay pagdurusan na walang hanggang pagdating sa paghuhukom sa impyerno. Di ba ba't kasarap at na masarap maghintay at magbantay na ang Panginoong Kristo ang dumadalisay ng buhay ng lakad ng paniniwala natin. Na wala sukat naman ang kagalakan at karangalan ibibigay sa atin. Ang buhay at gantimpalang ibibigay sa atin. Wala nang kamatayan pa ang paghuhukom. Di ho ba buhay na walang hanggan ang premyo natin at gift natin sa Panginoong Kristo? Tinayo natin yung ginawa niya walang hanggang patotoo. Amen po ba? Amen. Kaya yung mga antikristo, yung mga mandarayang nangangaral, kagaganda ng pagandahan pa ng suot, pagandahan pa ng puti sa pangangaral. Yung mga mandarayang magagaling mangaral eh. Amen po ba? Amen. Paano nyo mahahalata? Pinipilit ilihim yung patotoo. Sino ho nagpakilala nung patotoo? Ang Panginoon Diyos ang nagpakilala nung kanyang sarili sa pamamagitan ng lalaking si Yesu Cristo ng buhayin niyang maguli na ang Diyos buhat sa pasimula na magsalita at lalangin ng langit at lupa. Ang tunay na Diyos natin, Espiritu. Amen po ba? Amen. One true God. Nakilala niyo ba kung ano narawan na sinasamba natin? Na hinahanap tayo ng ating Ama, nasasambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan, na mga saksi sa pagkabuhay na maguli, tayo ang magiging pinakatanda, tayo ang magiging katipan ng tagapagligtas natin, na nagbabalik tayo ng maraming karangalan at kalawalitian at kadakilaan sa pamamagitan ng Yesu Cristo na ang kanyang pangalan ay naghahari at magniningning sa iglesia ng bundok ng Zion na tayo ang bunga niya sa pagkapanganay na pinagiging ganap niya at sakdal niya sa paniniwala. Hello, people of God! Amen. Are you listening, people of God? Amen. Nakagagalap po na gunistain at alalahanin. Yung walang hanggang tipan na pinapaalala sa atin. Sino gumawa ng walang hanggang tipan? Ang Panginoong Kristo ang Espiritu ng mga aliw. Sino umaaliw sa atin? Sino kaaliwan ng tagapagligtas natin? Yung tatalima sa pagkabuhay na paguli. Di ba tayo ang kaharian? Amen po ba? Amen. Hindi naman pagandahan ng selebrasyon. Binabasa ba kayo sa Bible na pagandahan ng selebrasyon? Sabi ng Panginoon, 2 o 3 nagkatipon, naroon ako sa inyong kalagitnaan. Who is the miracle of our faith? Wala namang pagtatayong iba pa, kundi ang pinagsasaligan ng sandigan ng paniniwala natin sa pagkabuhay na maguli ang tagapagligtas natin. O maliwanag sa sikat ng araw, kasama natin, tumataas sa puso't isip natin, hindi humihiwalay sa labi natin yung katwiran ng tanda ng patotoo eh. Suringi mga mandarayang mga ngaral, ayaw lumabas sa labi nila, ayaw din lumabas sa kanilang labi yung kahariang itinayo sa ibabaw ng bato na nakatala na sa langit. Eh yung pilar ng bundok ng Zion, yung bahay ng Panginoon, eh, ang pilar yung mga banal na apostol ng Kordero. Di mo ba nagpakita sa kanila? Ang Panginoong Kristo, binati sila, kapayapaan ay sumain yung lahat. Ako nga rin ito. Espiritu, walang laman, walang mga buto. Di mo ba namangha yung mga banal na apostol ng Kordero? Ginising yung diwa nila. Nung magising sila, naunawaan nilang lahat ang katuparan ng kaligtasan ng biyaya ng pananampalataya na ibinuhos sa madilim ng dako ng sanlibutan. Hello? Be alert. Be a watchman servant. Bakit po watchman servant? Naghihintay na tayo sa pagparito. Bakit faithful and wise man servant? Matatalino yung mga katiwalang silyado sa paniniwala eh. Tumatakas sa mga bulaang mga ngaral, sa mga mandarayang mga ngaral. Amen po ba? Amen. O yung mandarayang mga ngaral ngayon, nabubuko na. Sa papanong paraan ibinuko. Mataas pa posisyon sa tagapagligtas, hindi naman sila gumawa ng alituntunin gaganapin natin.
Nanawaan natin yung gumawa ng pinagsasaligan na pinaniniwalaan natin na nagpapatotoo tayo. Si Yahweh yung nagpapatotoo, may relasyon sa tagapagligtas. Who is the foundation of our faith? In the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Sino ho ang pundasyon ng pananalig natin? Ang Diyos ay pag-ibig. Walang pagtatalo. Di ba ang Panginoon Kristo ang pinaka-author natin? Siya yung principal ng pananalig natin. Siya yung ministro natin. At hindi siya nakakailangan ng maraming pastor para mangaral, kundi sa pamamagitan ng dakilang ministro. Nahahayagang katotohanan sa social media sa 7 kontinente, sa napakaraming mga bansa. Naghahatid ng katiyakan ng kaligtasan at pag-asa ng maraming may pandinig na magigising na sa paniniwala lahat. Maghihintay at magbabantay na tayo sa second coming of Jesus. Wise man servant, devoted servant, dedicated servant, granted servant, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Amen po ba? Amen. Nakilala niyo yung pagiging devosyonado ko? Nakilala niyo yung pagiging delikado ng pagiging faithful servant? Inihahasi ko sa social media yung existent shield. Inihahatid ko yung seeds na mananahan sa puso natin, tutubo, lalaki, mamumunga, magmamaterialize, magmumultiply yung knowledge, yung wisdom, yung hope, forever and ever yung hope. May pag-asa tayo sa paglalakbay natin, lagi tayong nagagalak at nauuhaw sa kabanalan, lagi tayong nananabik sa muli niyang pagparito, dadamdam tayong nabubuhay tayo ng mayroong pananampalataya, nasaksi sa pagkabuhay na maguli, nag-iintay tayo ng grant, nag-iintay tayo ng gantimpala, na sa muli niyang pagparito, tatanggapin natin yung everlasting crown. Do you believe that the word of God in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection in the second coming of our Lord Messiah? Amen. Naunawaan natin kung saan nananahan ng hari ng mga hari at hukom ng mga hukom, hindi naman sa propaganda ng haka-haka ng kaisipan ng tao. Kaya lahat na magkakaroon ng relasyon, magkaisa tayo sa pananalig, sa hula ng mga banal na propeta na tayo ang katipan ng tagapagligtas na naghihintay at nagbabantay sa muli niyang pagparito, ang nagtitiis at nakikibaka sa mga mangdarayang makangaral sa huling panahon. Amen po ba? Amen. Kung hindi ako'y sinugo, hindi maririnig ito nung tataka sa mga mandarayang makangaral. Wala tayo magiging katiyakan sa kaligtasan. Hello, people of God! Are you listening? People of church! Sino ang katawan ng Panginoong Jesucristo? Ikaw at ako ang katawan niya. Sino ang gaganap doon ituntunin? Di ba ikaw at ako yon? Yung nakarinig ng patotoo? Amen po ba? Amen. Ito, napaka-secure to ibinibigay sa ating hope eh. Who is resources of our faith? Jesus Christ is the one God, one true God, the God Almighty in the heaven and the earth. Amen po ba? Amen. Balikan natin si Josue. Sabi ng Panginoon kay Josue, kung paano kung sumakay Moses, sasayo ko, Josue, magpakatapang ka, magpakatibay at magpakatatag ka, sasayo ko. Aalisin ko ang lakad ng mga masama sa lakad mo. At diba, nung puntahan niya yung Jericho, hindi po lang Jericho, pero yung babaeng patutot, siya yung kumupkop doon sa mga soldier of God Almighty. Amen po ba? May selyo. O ngayon, yung bundok ng Zion na Sinsburg, buwan sa pasimula, naroon na yung magpapatotoo. Bunga sa pagkapanganay, nilalang ng panganay sa pagkabuhay na maguli. Nilalang ng Panginoong Jesucristo, nakalarawan niya yung iglesia ng bundok ng Zion. Amen po ba? Amen. Bagamat nasa pagiging tao,
nag-ahasik ng mabuting balita ng kaligtasan upang marinig ng mga nadaya, natatakas na sa mga mandaraya at makatiyak na tayo sa pag-iintay at pagbabantay natin na ang Panginoong Jesucristo ang pinanggagalingan ng pag-asa at kagalakan natin ng immunity, ng spiritual immunity natin sa paghihintay natin sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. O di na nagaganap. Meron tayong katiyakan. Meron tayong katiyakan lahat sa pag-iintay. At lahat naman ng mga lakad na masama na ayaw umalis sa kadiliman, eh dyan hatulan. Pero yung tataka sa kadiliman, mabubuhay sa pananalig, masaksi sa pagkabuhay na maguli, bibigyan ng kapayapaan at walang hanggang kagalakan. Maliwanag po ba? Amen. Amen. Na ipapaliwanag ko sa inyo yung kaligtasan natin, bawat isa. Eh tingnan niyo yung mga mandaraya, puro magagandang salita hindi magkaroon ng satisfied o katiyakan yung mga nakikinig kung paano natin ikabubuhay yung mga mandarayang mangangaral dahil ang hinahanap lang ng mandarayang mangangaral yung pakinabangan yung mga dinadaya. Who is the greatest giver of our faith? Sino ho ang nagkaloob ng kaligtasan natin? Sino ho ang dakilang nagkaloob? Di ho ba ang Panginoong Jesucristo ang the greatest giver natin? Amen po ba? Amen. Amen. Di ba siya ang nagbigay ng kaloob ng lahat ng pagkukulang natin? At siya ang nagpupuno ng lahat ng pagkukulang natin sa kaligtasan natin, bawat isa. Amen. Siya din ang maghaharap sa atin na walang dungis at kapintasan sa pananalig at pananampalataya natin sa pagkabuhay na maguli. Hindi naman sa pag-iisip ng tao. Amen. Dahil ang tao, alam natin, since birth tayo makamundo, makasalanan tayo. Ano mang gawin natin, magiging perfectionist natin sa pag-iisip natin, magiging haka-haka tayo. Merong naparito, natatawag sa atin at mag-iimbita sa atin lahat na maghaharap sa atin na walang dungis at kapintasan o kulubot man pagdating sa biyaya ng pananampalataya. Maliwanag po ba? Amen. Amen. Alam nyo, yung mga itong mangyayaring digmaan ng paniniwala sa buong mundo sa 7 kontinente talagang ginigising pati yung mga swail na mangangaral Pati yung mga dinaya ng mga swail na nangangaral, ano mo? Sino ho ang namamahala ng bundok ng Zion na hindi magwawakas ang pagmamahala? Naliwanagan po ba natin, naunawaan natin na ang mga banal na apostol ng Kordero naghayag sila. Kami ay saksing lahat sa pagkabuhay na mag-uli. Amen po ba? Amen. Na ang bautismo, pakikinig ng salita at katuwiran ng tanda ng patotoo. Diyan tayo nililinis. Ang nililinis sa atin, yung maruming budhi natin dahil tayo ay na-infected ng walang kabuluhang tradisyon at kultura. Amen po ba? Amen. Malalahan na yung katuwiran ng tanda ng patotoo sa isip at labi natin. Hindi nawawala sa labi natin, maging yung anak natin, yung apo natin. Nadinig niyo yung mga bagong awitin na inaawit ng maluwalhating kaharian ng Panginoong Jesucristo na itinayo sa paniniwala na may patotoo. Nadinig niyo yung mga boses ng mga batang umaawit at nagpupuri ng bagong awitin na kung paano si Kristo ay nabuhay na maguli, gayon din tayo bubuhayin sa paniniwala na maguli. Amen po ba? Amen. Amen. Nadinig niyo yung mga bata na convert at ititransform sa paniniwala ng Panginoong Jesucristo ngayon. Sila yung mga apo ko na pinalalaki ko sa daan ng katotohanan, go to heaven. Amen po ba? Amen. Iniwanan tayo ng legit na reality na gaganapin natin. Jesus Christ is the source of our faith in the resurrection. Yan yung legit na buhay natin ngayon. Sino source? Jesus Christ is the greatest source of our faith. Jesus Christ is the greatest author of our faith. Mananahan siya sa puso natin bawat isa. Hindi nawawala sa labi natin, maging sa angkan at lahi natin yung patotoo. Saway nawa ng Panginoong Jesucristo sa pagkabuhay na maguni ang lahat ng mananalansang sa 7 kontinente, sa napakaraming mga bansa,
And I declared in the 7th continent all over the nations na ang bundok ng Zion na pinili at ninasang tahanan ng Panginoong Diyos magpakailan-kailan pa man sa lahat na mananalig sa Panginoong Kristo na saksi sa pagkabuhay na maguli. Itinalaga na. Amen po ba? Itinalaga na. Sino ang pipigil, sabi ng Panginoon? Siya nagsikap na magtayo ng maluwalhating kaharian sa langit at pinaganda ng tahanan sa langit. Hindi naman kagaya nung nasa physical tayo na binigyan tayo ng bahay sa langit. Pagparito ng tagapagligtas kung ano larawan ng tagapagligtas gaya na magiging larawan natin sa isang kisap mata. Amen po ba? Amen. Sinabi po ba? Sabi niya sa lahat ng tatalima sa kanya hindi mapapahiya. Kaya sabi niya, manatili kayo sa akin. Kayo ang mga saksi ko. Ako ang Diyos niyo. Kayo ang bayan ko. Amen po ba? Amen. Kayo ang nilalang ko ayon sa aking kaluwalhatian, sabi ng Panginoon Diyos. Ako ang Diyos, kayo ang bayan ko. Maliwanag na ang bayan ng Panginoon Diyos, yung mga tatalima na iniimbitahan na sa huling panahon, sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Talagang marami ng bagabag, marami ng lito. Ano po? Hello? Maging smart tayo ngayon. Makipaglaban tayo ngayon sa mga mandalayang mga ngaran. Ngayon, kaya dumarating na ito mabuting balita para doon sa mga inihanda na mabubuhay sa kabanalan. Ngayon, yung mga ayaw umalis sa kadiliman, sinandali na nagdesisyon sa kanilang kapahamakan. Yung mga tatawagin at kahabagan ng Panginoon Kristo, yung kaawaan, magigising sa katotohanan. Amen po ba? Amen. Ngayon, kung hindi natin, kung walang isinugong katulad yung tao, hindi natin maririnig ang katotohanan para makalaya tayo sa pagkakaalipin ng kasamaan. Sino nagpalaya? Sino ang manunubos? Isa lang ang pangalan na binigay sa silong ng mga langit. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Jesus Christ is the greatest one God. Amen po ba? Amen. Tingnan niyo yung mga nangangaral na mandalaya. Evaluate nyo. Suriin nyo kung yung kaharian o yung organisasyon nila pagdating sa paniniwala ay meron bang nakatala sa langit na. At makikilala niyo katayuan ng stand ng paniniwala. O itong bundok ng Zion na pinagaharian ng tagapagligtas ng Kordero. Tumataas sa puso ng mga nakakarinig. Ikabubuhay na natin yung patotoo. Save tayong lahat. May pag-asa tayo sa muling niyang pagparito. Nagagalak tayo. Hindi tayo nakakaramdam ng takot. Kahalili nung narinig natin ikabubuhay at paniniwalaan natin pag-asa, kagalakan, yung karunungan, yung katalinuhan, nagmamaterialize yung karunungan sa puso't isip natin. Yung pag-asa natin buhay na buhay. Hello? Tingnan niyo yung mga invalid charges. Ano nangyayari? Dumarating yung kahihiyan, yung kapintasan. Naunawaan po natin. Amen. Dahil ito na yung God grace na nagsugo ang Panginoon ng mga hukbo upang akayin na tayo at imbitahan tayo sa isang piging na magaganap sa langit. Kaya tayo nagbabantay. May magaganap na piging sa langit. Kaya niimbitahan tayong lahat para magkaisa tayo magkaroon tayo ng unity sa paniniwala, na saksi tayo, nagpapatotoo, naninindigan tayo sa pagkabuhay na maguli. Ang Diyos ay pag-ibig. Amen po ba? Amen. Kaya maraming organisasyon pagdating sa paniniwala, magsasambu-sambulat Dahil puro sa material na bagay, nakapokus ang kanilang mga kaisipan. Pero ang bundok ng Zion ay nakapokus sa mga bagay na di nakikita na magaganap sa ating bawat isa. Amen po ba? Amen. Hello, people of God. Naunawaan po ba natin yung may pag-asa ang pamumuhay ng mga nakakarinig ng patotoo?
At nakilala natin yung mga mandarayang mangangaral ngayon. Pinupusok ang katotohanan eh. Sa paanong paraan, pinusong. Eh, pinakilala ng Panginoon Diyos yung kanyang pagiging Diyos niya sa pamamagitan ng Jesucristo na Espiritu ang tunay na Diyos natin, kaya tayo nagpapatotoo eh. Eh ngayon, yung mga namumusong, inililihim nila yung patotoo dahil alam ng mga namumusong na dyan sila hatulan. Maliwanag po ba na kaya mayroong isinugo na nagbabantay sa mga iglesia upang marinig ito ng mga iglesia na sa mga bahay-bahay sa 7 kontinente sa napakaraming mga bansa? Na ang kaligtasan eh, paniniwala. Amen po ba? Amen. Upang tayo makatakas sa ilalim na sumpa ng sanlibutan. Nasa ilalim na tayo na sumpa, lumitaw po yung maraming mamumusong at mandarayang makakaral na ginawa kapakinabangan yung pagkakaral. Okay, naghahatid ng mabuting balita ng kaligtasan, na may katiyakan tayo sa kaligtasan at pag-asa nating lahat. Di ba inaakay tayo sa pagkaunawang lahat? Na kung babalik ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon na ang kanyang pangalan na nanatili sa iglesia ng bundok ng Sayon ay pinaganda ng tahanan sa langit. Hello, people of God. Makinig ang may pandinig. Unawain ang may pandinig ang inyong nadidinig sa social media. Amen po ba? Amen. Naghahayag sa pagtatapat ng katotohanan na saksi ko sa pagkabuhay na maguli. Kilala ng Panginoong Jesucristo yung naninindigan sa patotoo dahil nakaupit sa puso ko yung pinaninindigan kong hula ng mga banal na propete. Ang Panginoong Jesucristo ang Espiritu ng hula na sinasamba ko sa Espiritu at katotohanan na saksi ko sa pagkabuhay na maguli. Naghihintay at nagbabantay at nagpapakain ng kanyang mga kawan. What is the name of kawan? Nakatala yung kawan doon sa langit. Who is the door of heaven? Who is the way, the truth, and the life? Go to heaven. Jesus Christ is the way, go to heaven. Jesus Christ is the door of our faith, go to heaven. Ang iglesia ng bundok ng Sayon ay may pinagsasaligan ng hula ng mga banal na propeta at may pinagsasaligan patotoo ng mga banal na apostol ng Cordero. Nakagagalak sa mga nakakarinig. Wala kayong magiging issue dito. Ang Diyos ay pag-ibig. Ito ang buong katungkulan ng tao na masigit tayo sa alinmang mga bagay dito sa mundo. Masigit tayo sa alinmang mga hayop na may buhay sa mundo. Dahil tayo ang kaaliwan ng Panginoon Diyos sa langit at sa lupa. Amen. Amen po ba? Amen. Dahil ang Panginoong Jesucristo ang Espiritu ng mga aliw na umaaliw sa kalungkutan natin at kapigatian natin dito sa mundo. Kahalili ng lahat ng pinagtitiisan natin, kagalakan, di na mapapalang pa sa puso't isip natin. Do you believe that, people of God? Are you listen in the 7th continent all over the nations na mga churches ng Panginoong Jesucristo ay nangalat sa maraming mga bansa, sa mga bahay-bahay na maririnig natin ang tinig ng tagapagligtas natin ngayon ay pinapahayag sa social media in the 7th continent all over the nations. At ako'y nagagalak na ang Panginoon Diyos din na magpapakilala ng kanyang banal na bundok ng Sayon, ang bayang banal na pinaghanda ng tahanan sa langit. Makikilala ang tunay ng mga God servant na nagpapatotoo sa pagkabuhay ng maguli. May mga purely relation. Tignan niyo yung mga paraphrasing ang pagkalima ngayon. Nagsasagana ang mga pamumuhay pero hindi maipakilala yung organisasyon nila kung ano ang pangalan eh. Yan ba may record sa langit? Pag unang record sa langit, that is fake organization. Kaya pag may record sa langit, official.
Sino nagtayo? Ang Panginoon Diyos ang nagtayo sa lahat ng sasaksi sa pagkabuhay ng maguli. Silyado paniniwala. May binhi tumataan sa puso't isip natin. Hayag salabi natin yung binhi. Hayag salabi natin yung sa inyo ng pananalig natin at pananampalataya. Nagmamaterialize yung wisdom. Nagpa-prosper yung hope, yung love, yung compassion, yung love your neighborhood. To God be the glory in the name of our Lord, Messiah, in the resurrection, in the seventh continent all over the nations. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ama, purihin ka sa dako ito. In the seventh continent all over the nations. In the name of our Lord Messiah, the King of Kings, the Judge of justice of our faith in the resurrection. Ang iisang Diyos na tunay, na sinasamba ko at pinaghihiyawan ko, na tunay na nakalulugod, na mabangong hain at samyo, na bunga sa pagkapanganay, ang maluwalhating kaharian, ang bayang banal, ang iglesia ng bundok ng Zion na opisyal sa langit, na itinalaga sa langit. Jesus Christ is the same. Hallelujah. The same forever and ever, the God Almighty. Amen po ba? Amen. Amen. Siya yung sandigan mo. Siya yung baluti ko. Siya yung pag-asa ko. Kung nabubuhay man ako ngayon, hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili. Kundi ang Panginoong Jesucristo at ang pag-iisip ng Panginoong Jesucristo ang meron ako sa puso't pag-iisip at labi ko ngayon na tanyag at hayag na hayag sa social media. Sa mga nakakarinig na nagdadala ng pag-asa at kaligtasan at katiyakan natin bawat isa. Hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi ang Panginoong Jesucristo na ang ikinabubuhay ko sa puso't pag-iisip ko at sa labi ko na inihayag ko sa lahat ng maraming may pandinig na kaligtasan ang daladala kong balita para makatakas tayo sa mga mandarayang makakanal ngayon. Amen po ba? Amen. Na ngayon, hindi na akong nabubuhay sa aking sarili, kundi kinapuputan ko ang aking sarili. Nagagalak akong tunay na saksi ko sa pagkabuhay na mabuhay. O nasaan ang kamatayan? Nasaan ang tibo ng kasalanan? Hallelujah! Tanging siya lang ang pangalan ng sandigan ko, ng baluti ko, ng kalasan ko, ng pamumuhay ko na meron ako ngayon. Dahil alam ko na ang Panginoong Jesucristo ang magbibigay sa marami na walang hanggang buhay at wala ng kamatayan at pagdulog sa pasaimpyerno ng kamatayan. Amen po ba? Amen. Kaya ang mamatay kay Kristo ay pakinabang. Naunawaan po ba natin, Philippians chapter 1 verse 21, kung nabubuhay man ako ngayon, hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi ang Panginoong Jesucristo ang ikinabubuhay ko sa aking puso, pag-iisip at sarili. Naghahayag ako ng kaluwalhatian at kadakilaan at karangalan ng Panginoon Diyos na may hula ng mga banal na propeta na nagpapatotoo ko sa social media. Amen po ba? Amen. Nagpapakain ako sa mga iglesia, sa mga bahay-bahay sa 7 kontinente, sa napakaraming mga bansa. Amen po ba? Amen. Aling relihiyon? Ang may ganitong katangian na huling panahon na, may ginaya, ang huling panahon, na opisyal sa langit, na madidinig natin ang katayuan at paninindigan ng pananampalataya na may relasyon sa ating tunay at iisang Diyos na manunungo sa tagapagligtas na si Jesucristo, ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Ang lahat ng tuhod ay luluhod at magsasabing si Jesus, ang Panginoon ng mga Panginoon na saksi sa pagkabuhay na maguli. Do you read me, people of God, nationwide, worldwide, in the 7 continents, all over the nations? Amen. Are you believe that the word of God, Amen. the word of commitment, the word of wisdom, the word of hope, the word of love and compassion to others?
Hello, people of God. Are you listening? Listen carefully, people of God. You and me, that is the house of God, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Naunawaan po ba natin yung may mga relasyon, hindi naman ikinayak sa pagandahan ng nakikita, kundi sa mga bagay na bubuhay na hindi nakikita, na nag-iintay ng katuparan at kaganapan magaganap. Amen po ba? Amen. Sino ho ang nag-assembly ng kongregasyon? Sino ang may bunga sa ating lahat? Ang tagapagligtas natin, ang hari ng mga hari at hukom ng mga hukom na paparito sa bundok ng Sayon. Naunawaan natin yung babalikan ng Panginoong Jesucristo, bundok ng Sayon, ng bayang banal niya na pinaganda niya na nakalalagyan sa langit. Bagamat nandito tayo sa mundo, sa pagiging physical natin na nakikita tayo, ipamubuhay natin yung paniniwala na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli upang siya mahayag din tayo sa isang mata na katulad niya. Hello! Naunawaan po natin, yung nakikita niyo sa physical natin, dapat isa mapapalitan na wala ng kabulukan. Ano na magiging larawan natin? Sabi ng Panginoon, likhain natin ang tao na kawangis natin. Nangyari po ba sa iyo ngayon? Nangyari po ba sa inyo ngayon? Di ba pagparito niya? Yung sinabing likhain natin ang tao na kawangis natin, sabi ng Panginoon Jesucristo, kung mahayag ako, mahayag na rin kayong katulad ko. Amen po ba? Amen. Nangyari po ba? Pray! Nagagalak po na talagang yung pagpapakain sa mga iglesia sa bahay-bahay sa maraming mga bansa, mayroong matibay at matatag na relasyon bawat isa. May pag-asa tayong lahat at may katiyakan tayo sa pagparito ng ating tagapagligtas. Manindigan tayo at manatili tayong tapat sa hula ng mga banal na propeta. Na yung hula ang nagpapatibay at nagpapatatag sa atin bawat isa. Amen po ba? Amen. Yung hula ng mga banal na propeta ang nagpapasagana ng biyaya, ng pananampalataya, ng kaalaman at karunungan natin bawat isa, ng katalinuhan natin bawat isa. Pinupuspos tayo ng pag-asa sa pag-iintay at inaalip tayo sa sanlibutan ito. Sino po ang nagpapala sa atin bawat isa ng pangangailangan natin? Di ba't ang Panginoong Jesucristo lang ang Panginoong Jesucristo rin po ang dumalang ng lahat ng mga bagay na hinahanap natin sa mundo. Siya din ang naghanda ng lahat ng pagkukulang at nagpupuno ng lahat ng pagkukulang natin at siya din ang naghanda ng kaligtasan natin na wala tayong doos, kapintasan sa paniniwala sa muling niyang pagparito na daratnan niya. Babalikan niya yung kanyang kaharian at pinaghanda niya na tahanan sa langit. May mga relasyon pinaghihiyaw sa social media. Ang pagkabuhay na magulit. O yan po mga mandaraya, nakilala niya na. Pinupusong yung pinakilala ng Panginoon Diyos. Ano sabi ng Panginoon Diyos? Pararatingan sila ng sumpa. Pararatingan sila ng kahiyan. O di ba nangyayari na ngayon? Nagiging viral sa social media. Nagiging content pa ng mga vlogger yung nangyayari ngayon. Amen po ba? Amen. O dyan sila kumuha ng content. O ngayon, itong content na binabulag ko, forever and ever content. Ito yung aspeto ng lakad natin, ng buhay natin. Who is the greatest conceptualizer of our faith? Sino ho ang napakalaki at makapangyarihang tunay na Diyos ang gumawa ng konsepto ng ating reality na pamumuhay pagdating sa pananiwala? Sino ho ang gumawa ng content na ibinablog ko sa social media na naririnig natin bilang taong katulad nyo na sa isang mangmang at dukhang kalagayan naghahayag ng katotohanan na transparent sa social media? Ligtas tayong lahat. Wala kayong mararamdamang kaipokrituhan. Transparent sa social media ang paghahayag at pagtatapat at pagsasalita ng katotohanan na saksi ko sa pagkabuhay na maguli na naninindigan sa hula ng mga banal na propeta na nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli. Kilala ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo na namamasdan ng Panginoon Diyos sa langit ang pagdiriwang natin.
Sa ano nalulugod ang Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo sa lahat ng sumasaksi sa pangkabuhay na maguli? Sa ano namamalagi pangalan? Narinig natin kanina sa banal ng bundok ng Sayon, namamalagi ang pangalan ng hari ng mga hari at hukom ng mga hukom na lahat ng dami ay magsasabing si Jesus ang Panginoon ng mga Panginoon. Amen po ba? Amen. Kaya maraming mga balsa sinabi kay Propeta Mikas na magsiparon yung maraming mga balsa at makipag-aralan sa bundok ng Sayon. In Book of Micah chapter 4 verse 7, magkahari ang Panginoong Jesucristo mula ngayon at magpakailan-kailan pa man sa aking banal na bundok ng Sayon. In Book of Joel chapter 3 verse 16 and 17, sa ipaghihiyawan ng kapurihan, kadakilaan at karangalan ng Panginoon Diyos, ngayon at magpakailan-kailan pa man, sa gayon, inyong malalaman na ako na inyong Diyos ang tumatahan sa aking banal na bundok ng Sayon. Amen po ba? Suriin nyo ngayon yung mga organisasyon, yung mga rinirigin yun, kung yan ba, may record karami. At suriin din natin yung mga kalagayan ng paniniwala ng mga puro magaganda, hindi nakikita publicity sa mundo. Ano po? Panahon na para mag-evaluation tayo ngayon, para mag-edit tayo ngayon. Sino nagbumulat sa atin? Sino nagdaragdag ng kaalaman natin? Sino nagpapala ng pagkaunawa natin? Basta natin si Jesus, nagawa at nagpasaktal ng matuwid na lakad ng paniniwala natin lahat. Wala namang ibang pangalan sa silong ng mga langit na maghahanda na walang dumis at kapintasan pagdating sa paniniwala, kundi the one and only name above on the earth, Jesus Christ, is the same yesterday, today, and forever. Amen po ba? Amen. Isa lang ang pangalan na paghahanda sa ating lahat. Liban dun wala nang ibang pangalan pa. At wala nang makapagtatayo ng pinagsasaligan, kundi ang Kristo'y naroon na buhat sa pasimula. O ngayon, masusukat natin, masusuli natin yung bundok ng Sayon. Di ba't ang pinagsasaligan ng bundok ng Sayon ang Panginoong Jesucristo na buhat sa pasimula nandun na? Amen po ba? Amen. Di ba secular? Yung tabernakulo nandito sa Sayon. Saan nakatayo ang hari ng mga hari, ang hukom ng mga hukom? Sa banal ng bundok ng Sayon, pinaghaharian yung 144,000. Kaya pinapangaral ang mabuting balita ng kaligtasan upang makapagsisi tayo at makatakas tayo sa mga mandarayang makangaral at maging kapupunan tayo ng 144,000. Amen po ba? Amen. Kaya ako po ay galak ng galak ang aking puso at pag-iisip. Bilang inyong lingkod sa pagtayo ko po, araw at gabi ko sinasangguni, tinidadalangin na ang kalooban ng Panginoong Jesucristo ang mangyari na lumabas sa labi ko. Kaya kung ako ba ay nakikita nyo sa social media bilang tao, hindi na sa aming sarili ako nabubuhay, kundi ang Kristo na ang kinabubuhay ko pagdating sa paghahayag ko ng katotohanan. Amen po ba? Amen. At makikinabang yung mga nakakarinig, kakaroon ng pag-asa, makakalakad na ng matuwid na pamumuhay sa paniniwala. Yung mga bingi, makakarinig na, ano po? Yung mga nadaya, makakatakas na sa mga mandarayang makangaral. Yung mga mamumusaw. Yung mga huwad na makangaral. Yung mga pig na nakangaral. Yung lumpo, makatatayo na. Yung duwag, tatapang na. Yung pipi, makapagsasalita na. Alam nyo, dati rin akong pipi. Pero binukanan ng Panginoon yung labi ko. Dati rin akong lumpo. Hindi ako makatayo sa katotohanan. Ito, nasa harapan naman sa buong mundo. Sa 7 kontinente. Dati rin akong bingi. Ngayon, nakakarinig na. Amen po ba? Amen. Dati rin akong lack of knowledge. Ngayon, nakaunawa na. Natinig nyo na yung ipinahayag ko sa social media. Na walang itinatangi, no discrimination. Ang invitation ng ating tagapagligtas dahil mapanganib na mapanganib ang huling panahon. Amen po ba? Amen. Ayaw niyang mapahamak tayo sa muli niyang pagpalito. Ayaw niya tayong mapahamak sa pagpalito niya. Amen po ba?
Kaya nga, pinabalita ang mabuting balita para matiyak natin yung kaligtasan natin. Bawat isa, mapuspos tayo ng kaalaman, ng pagkaunawa, ng karunungan, upang sa pagganap at pagkalima natin maliwanag sa sikat ng araw na kitang-kita natin yung pamumuhay natin at pananalig natin sa ating tagapagligtas bilang malulubo sa tagapagligtas natin na nabubuhay tayo ng may relasyon at pananalig at pananampalataya na nagpapatotoo tayo sa pagkabuhay na maguli. Upang sa pagparito niya, sukatin man tayo, sakto tayo sa timbang, sakto tayo sa measure, sakto tayo sa ruler ng pananalig, sa kautusan ng patotoo. Pag tinimbang tayo, sakto tayo sa timbangan ng katarungan ng Misaya, ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon na susukat ng lakad at buhay natin. Amen po ba? Amen. Hindi naman hindi dadaliwa, susundan tayo sa lahat ng gawa natin. Kung ipinamuhay man natin itong narinig natin. Kaya walang diskriminasyon. Ano man yung organisasyon, kinasasaniban natin ngayon. Sikat man yung organisasyon natin. Kung narinig natin at hindi natin ito ipamumuhay at titingin nasa atin na yung desisyon. Amen po ba? Amen. Di lang tao katulad nyo. Ito, in-expose ko yung katotohanan, yung patotoo. Na ang Diyos ay pag-ibig. And the second, the greatest commandment is love your neighborhood. Ito yung pangunang panukala ng Panginoon Diyos. Ang Panginoon Kristo na ipamumuhay natin at paniniwalaan natin yung patotoo na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Yan po yung binhi ng pananampalataya natin. Yan yung selyo ng pananalig natin. Yan yung patotoo na lumulukong sa buong katauhan natin. Yan yung software na ihukit sa puso natin. Nabubuhay tayo sa software na ang Panginoon Kristo ang data na kumikilos tayo at nabubuhay tayo ayon sa kanyang kalooban at hindi na sa kalooban ng sanlibutan ito. Amen po ba? Amen. Jesus Christ is the greatest spiritual software. Kaya kung nabubuhay man ako, hindi na ako nabubuhay sa aking sarili, kundi ang Panginoon Kristo na ang kinabubuhay ko. Amen po ba? Narinig niyo po ba yung katotohanan? At masusuri niyo rin yung mga mandarayang nangangaral at yung totoong nangangaral para masig tayong lahat. At nadinig natin ang bundok na sayo na opisyal na sa langit na pinag-aarian at tinatahanan ang pangalan ng ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. So anong bilin sa ating lahat? Huwag na tayong padaya sa mga nag-lilibot, nag-mission sa mga bahay-bahay, maging sa internet, maging sa social media. Magsuri na po tayo para makatyak tayo sa kaligtasan natin bawat isa. At yung mga mahal natin sa buhay, yung mga pamilya natin, maging taga-pangalan tayo ng mga mahal natin sa buhay. Lahat tayo dinidisiplina ng Panginoong Kristo. Lahat tayo pinapatot, ayaw niya tayong mapahamak. Ang minamahal ng Panginoong Kristo, tinutuwid niya sa paglalakbay. Amen po ba? Amen. Kaya bilang inyong lingkod, ako'y talagang na-amaze sa Panginoong Kristo. Dahil nung mga dinatnan ako ng mga trials, ng mga pagsubok, halos talagang naglulupasay ako sa mundong ito dahil kilala ko yung sarili ko na isa lang pala akong duwag sa mundong ito. At ngayon, kung narinig niyo man yung katapangan ko ngayon, hindi sa aking sarili yan, kundi sa isang Diyos na tunay natin na sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan at saksi sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Ano ang kabilin-bilinan sa atin? Maging aware na tayo, maging smart na tayo ngayon, mapagbantay na po tayo. Ano po? Amen po ba? Para matiyak na natin yung kaligtasan natin bawat isa. Saan siya tumatahan? Saan namamalagi yung pangalan niya? Sa banal na bundok ng Sayon. Naunawaan natin kung ano pangalan ng kaharian na opisyal sa langit. Mga ang tao ng Panginoong Kristo, yung mga tatalima sa pagkabuhay na maguli. Tayo ang kaharian na walang hanggan itinayo niya na opisyal sa langit. Amen po ba? At yung hindi talaga niya itinayo, yung mga mandaraya, napapanood niyo sa TV ngayon. Hinahabol lang kayo niyan ngayon. Amen po ba? Amen. Pinakikilala ko sa inyo yung manual hating hari at itinayo sa paniniwala, nakatala na sa langit, opisyal na po. Naghihintay na tayo, nagbabantay na tayo ng muli niyang pagparito. Maging matibay at malakas ang loob natin kung ano man yung mga pagsubok na darating sa buhay natin, sumagulit tayo sa ating tagapagligtas na Yesu Kristo. Amen po ba? Amen. At sabi ko nga kanina, magkaisa tayo ng pananalig, ipanalangin natin yung leader ng ating minamahal na bansa at yung ating minamahal na bansang Pilipinas na mapalad
ang bansang Pilipinas na mayroong Panginoong Diyos na sinasamba sa Espiritu at katotohanan na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Kaya natin ang Panginoong Jesucristo ang humatol sa mga bansang nambubuli sa ating minamahal na bansa. At yan naman unti-unti natin nakikita. Ano po? At hindi na bago eh. Talagang nagkalat na ang mga technology ngayon. At nakikita natin, pinapublicity sa Facebook yan, sa YouTube yan, yung mga katuparan. Ano po? Nakagagalang po na yung hapili sa atin, iganapin natin, na ang sabi sa ating lahat, magpuyat at magbantay tayo. Maging mapagbantay tayo na ang Diablo ay umatuman, naghahanap ng masisila, naghahanap ng mananaya araw at gabi. Amen po ba? Naway, sa kalooban ng Panginoon Jesucristo, dumating ang Espiritu ng pagkaunawa at kauhawa ng pananabik at kagalakan at pag-asa ng marami na nakarinig ng katotohanan sa paghahayag sa social media na yung katiyakan ng pag-asa ng kaligtasan natin sa banal na bundok na sayon lang natin masusumpukan. Alinmang organisasyon sa mundong ito, nakadignify ang bundok na sayon na nakatala sa langit ang pagpupulong na bunga sa pagkapanganay na ito lang ang inassembly ng ating Panginoong Jesucristo na inari tayong ganap, inari tayong matuwid sa lakad ng pamumuhay pagdating sa pananampalataya. Amen po ba? Amen. Official sa langit, bundok ng sayon. So, muli binabati po namin kayo ng kapayapaan ay sumaating lahat bilang saksi tapat sa pagkabuhay na maguli. At patuloy po na yung vision, yung pangitain, iniintay natin na magaganap sa atin bawat isa, binibigyan tayo ng pag-asa sa pagpupulong natin bawat isa na manatili tayong tapat ng gawakas upang mas magkaroon tayo na talagang napaka-perfect na grant, ano po, maging tagapagmana tayo ng pangako ng buhay na walang hanggan, ano po, manatili tayong tapat at matatag sa pundasyon ng biyaya ng pananampalataya na saksi sa pagkabuhay na maguli. Ang sabi sa Revelation, chapter 22, verse 7, mapalad ang mga nakarinig at gumaganap ng aklat ng hula na ito dahil ang katuparan ng aklat ng hula na ito, ang Panginoong Jesucristo po ang hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. So, ito yung pag-asa nating lahat. Sabi niya sa iyo at sa akin, sa mga naghihintay na mapalad, yung mga nabubuhay sa pagtitiis at nakikibaka, sa mga mandarayang mga oral, dyan tayo makikibaka Tatakasan natin dyan Maghihintay na tayo pagbabantay na tayo lang ang katuparan nung magniningning sa karangalan ng Panginoong Jesucristo na nabubuhay na may pananalig na saksi sa pagkabuhay na maguli. Ang sabi niya sa iyo at sa akin, na nakatali tayo ng katuwiran at tanda ng patuto sa pananalig, ako'y madaling papalito. Amen po ba? Amen. O di may katiyakan tayo sa narinig dating inihayag sa social media na ang babalikan ng Panginoon Jesucristo na payapang kaharian at panatag sa paniniwala at pamumuhay banal na bundok ng sayo na naghihintay na babalikan niya. Itinayo niya sa paniniwala na nagpapatuto sa pagkabuhay na maguli. Nabunga sa pagkapanganay na pinagiging ganap sa paniniwala. Amen po ba? Naghahayag ng nakadulugod na hain sa Panginoon Diyos bilang mga saksi tapat sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Ito na po ang huling panahon, ang Panginoon Jesucristo, ang Panginoon ng Sabat. Pagliligtas na. Amen po ba? Amen. So muli, maraming pong salamat sa mga nakarinig, nakapanood ng programa ng Panginoong Jesucristo, ang channel ng Iglesia ng Bundok ng Sayo na rehistrado sa langit, na pinagandaan ng tahanan sa langit. Kami po'y nagagalak at nagpapasalamat na naway doon ng Panginoong Jesucristo na dumating sa atin ng kagalakan at kauhawan at kabanalan at mabusog na tayo sa paniniwala sa pag-iintay natin at pagbabantay natin. Lahat tayo na individually binibigyan ng pag-asa at katiyakan sa kaligtasan natin. Bawat isa tayo na rin ang maging gabay ng ating buong pamilya sa kaligtasan na ipinagkaloob sa atin ng bawat isa. Maraming pong salamat sa mga followers ng Panginoong Jesucristo, sa mga believers ng Panginoong Jesucristo, sa mga participants ng Panginoong Jesucristo, na naway dumating ang Espiritu ng pagkaunawa, pag-asa natin lahat sa kaligtasan natin ng bawat isa. God bless people of God. Amen, amen, and amen. To God be the glory in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection.
God bless people of Zion. Amen. Amen and amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Our Lord Jesus Christ. Kaya nga mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan, saan man tayo naroon, ano man ang ating kalagayan, purihin natin ang Panginoon Diyos sapagkat sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo, patuloy ang dalisay na pag-asa, patuloy ang paanyaya, patuloy na ang Panginoon ay kumakandili sa sino mang tao na nagsisipaghanap sa lahat ng tao, na nagsisipagnais na makalakad ayon sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Purihin natin mga kapatid ang ating Panginoon, ang Diyos na kataas-taasan. Oh, thank you God! Oh, thank you Lord! Patuloy natin itaas ang tinig ng pagpapasalamat mga kapatid. Oh, thank you God! Oh, thank you Lord! Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever, forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord, the Most High. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord, will I sing. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord, will I sing. Mga galak tayong patuloy na itaas ang ating pagpapasalamat sa ating Panginoon Diyos. Dakilang Diyos Ama, na hari ng pag-ibig, ang hari ng lahat ng mga espiritu, nagagala kaming patuloy, Panginoon, na itaas sa iyo ang aming pagpapasalamat sapagkat patuloy mo kaming sinasamahan. Patuloy na sa lahat ng aming pagkukulang ay pinupunan mo upang ang karunungan at kaalaman ay patuloy na dumali sa aming mga puso at sa aming mga isipan. Nagagala kaming patuloy, Panginoon, sapagkat ang iyong mga lingkod na ginagamit ng dalisay na kasangkapan, tunay nagsasalita ayon sa iyong dakila at banal na kalooban, sapagkat pawang katuparan ng mga propesiya na sinilata mo sa pamamagitan ng mga banal na propeta. Amen. Salamat, Panginoon, naahayag kami sa isang payak na kalagayan, gayon mo'y sagana sa karunungan, kaalaman at pananampalataya. Naahayag kaming mahina, gayon mo'y malalakas sa pananampalataya. Amen. Taglay namin, Panginoon, ang napakadakilang kalasag ng pananampalataya na maghahatid sa bawat isa sa amin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen. Salamat, Panginoon, nahayag kami sa isang kakaunting bilang, gayon man kami umaasa ayon sa kasulatan na pararamihin mo ang iyong kawan, sapagkat ang iyong katwiran, ang iyong pagpupuk ay malalatag sa buong sanlibutan upang tawagin na ang lahat ng bakangin ng iyong kawan at sama-sama kami magtaas ng mga awitin ng pagpupuri, pagdakila at pagsamba sa iyong pangalan, sa iyong dakong lutlukan sa samang kalangitan. Amen. Salamat, Panginoon, sa mabubuting balita na patuloy namin kinakain, patuloy namin pinagsasalusaluhan, at ito ang patuloy na magbibigay sa amin ng katatagan hanggang sa marating namin ang katapusan ng lahat ng mga bagay na aming sinasampalatayanan, ang kahayagan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Purihin ka, Panginoon, sa iyong dakong lutlukan sa sangkalangitan. Ang lahat ng mga banal ay nagbubunyi na itaas ang iyong pangalan sa lahat ng silong ng mga langit, sa ibabaw ng lupa, saan mang dako na iyong nilikha. Papurihan ang iyong pangalan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na manunubos. Mga galak tayo, mga minamahal na mga kapatid, na magsipagsabi ng Amen. 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 Hallelujah.